Praise. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Nagagalak po ba tayo? Nandito tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon? Amen. Amen. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po muna tumayo at batiin po natin ang ating mga kapatid ng may galak. Makipagbukasan po kayo sa akin sa aklat po ng Salmo, chapter 46, verse 1 to 3. Nulit ko po sa aklat po ng Salmo, chapter 46, verse 1 to 3. Sabi po ng amen, pinasumpang na po ng bawat isa. Amen. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Salmo 46, verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kaya huwag tayong matakot kahit lumindol man at bumuho ang mga bundok at bumagsak sa karagatan. Humampas man at umugong ang alon na naglalakihan at mayanig ang kabundukan. Amen. Sa gabing ito, ibigay natin yung 100% na tiwala natin sa Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah, purihin kayo, O Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa gabi nito na kami inyong dinako sa inyong bahay-sambahan, Lord. Bago po magsimulan lahat, humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Patawaran niyo kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos. Salamat sa inyong dakilang pagmamahal, Panginoon, dahil kami narito na naman upang magpuri sa inyo, Panginoon, upang matutunan naman, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat sa inyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa mga gagamitin nyo ngayong gabi. Magsimula sa akin na MC, Panginoon, sa magpapaawit, Panginoon, bigyan nyo siya ng tinig, Panginoon, nakalugod-lugod sa inyo, Panginoon. At Panginoon, sa gagamitin nyo na maghahayag ng inyong banal at makatotohanang salita, Lord, basbasan nyo po ang kanyang bibig, Panginoon. Ibaba nyo siya sa pinakamababa, Panginoon, nang sa gayoy kayong patuloy na maitaas niya, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon, maging sa closing prayer, kayong patuloy na sumama sa kanya, O Diyos. Salamat sa inyo, O Diyos, sa aming mga makikinig, Panginoon. Lord, buksan niyo ang aming mga puso, Panginoon, ang aming isipan, Panginoon, sa gayon malaya naming matanggap ang inyong mga salita. Salamat sa inyo, O Diyos, hinihiling din namin, Panginoon, na bumaba ang inyong banal sa bawat isa, Panginoon, ng maririnig namin at mapag-aaralan ngayong gabi. Salamat sa inyo, Panginoon, tunay nga na kayo'y dakila, Panginoon. Salamat sa inyo, purihin kayo ang lahat ng ito, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang at kayo lamang ang aming itinataas. Purihin kayo, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. At ngayon po, handa na po ba ang bawat isa na magpuri sa ating Diyos? Amen. Sige po, kung tayo handa na, natawagan ko po ang mangunguna sa atin na si Sister Lani Lincasi. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sino na po ang handang-handa magpuri sa ating Panginoon? Amen. Sa gabi nga po ito ay magsambit po muna tayo ng papuri sa ating Panginoon. Salamat po sa aming mga buhay po, Diyos. Dahil dawa, Panginoon, aming awitin, Panginoon, ay siyang mabaong samyo, Panginoon, sa inyong harapan. Halina't awitan po natin ang ating Panginoon.
mo, Panginoon, ako'y tanging sa iyo. Ang dalangin ko, nais ko mapalapit sa iyo. Nawa'y pakinggan
Purihin po ang ating Diyos. Tayo po ba'y nagagalak sa pagpupuri sa ating Panginoon? Amen. Sige po, ngayon po tayo po'y dadako na po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ihanda po natin ang ating mga sariling mabusog sa salita ng Diyos. Sinatawagan ko po ang mangunguna sa atin ngayong gabi na si Brother Julius Barbosa. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Ang Diyos po ay mabuti. Amen. God is good all the time. And all the time, God is good. Amen. Ayan po, kung may banal po kayong kasulatan, makipagbukasan po kayo sa akin. Sa aklat po ng Haggai, chapter 2, verse 9. Ayan, kung nahanap na po natin, maaari po tayong tumayo at sabay-sabay po nating basahin. Haggai chapter 2, verse 9. Ayan po. Sabay-sabay po nating basahin sa verse 9. Magiging mas maganda ang bagong templo kaysa sa dati. At bibigyan ko ang lugar na ito ng kapayapaan at mabuting kalagayan sa buhay. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Amen. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Mapagmahal na Diyos, dakilang Ama, pinupurit dinadakila po namin kayo. O Diyos, sa gabing ito, nabasa na po namin ang iyong mga salita, Panginoon. I-reveal niyo po sa amin, Panginoon, ang mga bagay na gusto ninyong iparating sa amin, Panginoon. Naniniwala po kami, O Diyos, na kayo po ang siyang pikilos, Panginoon, at patuloy na maghahayag ng mga ito. Sa inyo po ang kapurihan ito po amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so ito po yung pag-aaralan natin. Basahin ko po mula sa verse 1 para po mas mas makuha po natin yung context nito. Sa Haggai chapter 2 verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Noong 21 ng sumunod na buwan, sinugo ng Panginoon si Propeta Hageo para sabihin kina Zerubabel, Josue at sa iba pang mga Israelitang nakabalik sa Israel. Sino sa inyo ang nakakita ng kagandahan noon ng templong ito? Ano ngayon ang tingin ninyo rito kung ihahambing sa dati? Maaaring sabihin ninyo na baliwala lang ito. Pero magpakatatag kayo, ipagpatuloy ninyo ang paggawa ng templo dahil kasama ninyo ako, ang makapangyarihang Panginoon. Ganito rin ang ipinangako ko sa inyong mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. At ngayon, ang aking espiritu ay mananatiling kasama ninyo, kaya huwag kayong matakot. Ako ang Panginoong makapangyarihan, ang nagsasabi na hindi magtatagal ay minsan ko pangyayanigin ang langit at ang mundo, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang lahat ng bansa at dadalhin nila rito sa templo ang kanilang mga kayamanan. Kaya mapupuno ang templong ito ng mamahaling bagay. Sapagkat ang mga ginto at ang mga pilak ay akin. Magiging mas maganda ang bagong templo kaysa sa dati at bibigyan ko ang lugar na ito ng kapayapaan at mabuting kalagayan sa buhay. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Amen. So, ang tema po ng ating pag-aaralan ay Greater Glory is Coming, or God's Greater Glory. Amen. So, para po mas maintindihan po natin or mas makuha po natin yung context, ang templo po na binabanggit dito ay yung templo po na pinagawa ni Solomon, Haring Solomon, na pinaghanda ni Haring David, diba? Yung mga materials na ginamit doon sa temple na una, ay si King David pa yung nag-prepare. Tapos ang nagpatayo ay si King Solomon. Nung na-capture yung mga Israelites ng mga taga-Babylon, sinira yung templo ng Panginoon, yung unang templo which is made of gold. Diba? Ang dami-daming ang dami-daming hiyas na ginamit sa templong yun nung tinatayo yun. Amen. At pagbalik ng mga Israelites ng Israel, pagkatapos nila ma-capture galing sa Babylon, ito na yung rebuilding of walls na mababasa natin sa Ezra, sa Nehemiah, ganyan. At patuloy na nire-rebuild pati yung temple. At kung titignan natin dito sa verse
verse 3, sabi dito, sino sa inyo ang nakakita ng kagandahan noon ng templong ito? Ano ngayon ang tingin ninyo rito kung iahambing sa dati? Maaring sabihin ninyo na baliwala lang ito. Amen. So, kung yung pangalawang templo, hindi siya kasing ganda nung unang templo. So, ayun yung bakit kaya hindi maganda? Bakit kaya yung pangalawang templo ay sinabi ng Panginoon na mas tawag dito, ayon sa verse 9, sabi ng Panginoon na masigit pa daw yung magiging mas maganda daw yung bagong templo, pero sinabi doon sa verse 3 na parang baliwala lang daw. Bakit kaya, diba? Kung titignan natin, bakit ganun yung nangyari? Ayan, kasi limited lang yung resources nila. Kakatapos lang ng giyera, kakatapos lang nila ng makapture ng mga Babylonians. Pangalawa ay nawawala yung Ark of the Covenant. Hindi na natagpuan. After kuhanin ng mga taga-Babylons yung lahat ng laman ng nasa templo at nagpatayo sila ng bagong templo, hindi na nila nahanap yung yung Ark of the Covenant, the Shekinah Glory, and the other items. Tapos maliit siya, hindi siya kasing laki nung dating templo. At saka isa pa ay madaming nagdi-discourage na ba't itatayo pa yan? Parang sinabi na tawag dito, kakalaya lang natin galing Babylon, dapat may mga bagay pa na unahin. Pero ayun, patuloy pa rin yung pag-rebuild nila sa temple. At ano nga ba yung ibig sabihin ng God's glory or ng glory? Di ba palagi nating naririnig na glory to God, di ba? Parang to God be the glory, kahit sa mga palabas, di ba? Sa tulong-tulo, sinasabi, to God be the glory. Ano nga ba yung ibig sabihin ng glory? Di ba? Alam niyo po, yung glory, isa po yan sa mga bagay na madaming beses nakasulat dito sa Bible, pero mahirap po siya ipaliwanag. Kahit na yung mga great theologians, hindi po talaga nila maipaliwanag yung glory or yung glory. Pero ang glory is the presence of God. It is His power, His perfection revealed to us. Amen. So, ang example po ng God's glory sa Old Testament ay yung fire in the morning and cloud by night. Nakasama ng mga Israelites habang naglalakbay sila galing sa wilderness. Isa pa is yung tawag dito, yung cloud sa Solomon's temple, yung sa unang templo. Sa 1 Kings 8:11, may isang tagpo doon na yung punong hari hindi na siya nakapag-asikaso doon sa temple kasi nga yung clouds or yung presence ng Panginoon ay nandoon at hindi niya makontain. Sa New Testament naman, Jesus is the fullness of God's glory in human form. So sa John 1:14, makipagbukasan po kayo sa akin. Sabi po dito, nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Amen. At sa ngayon naman, ang God's glory is the God's Spirit or yung Holy Spirit na kasama natin. Sa 1 Corinthians 3:16, ayan. Hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ayan. So, ayan. Isa-isahin po natin yung una is God's promises greater glory. Or ang Panginoon ay nagpangako sa mga Israelites ng greater glory. Sabi sa sa NLT version, the future glory of this temple will be greater than its past glory. Ayan, so God is not limited by what was. He specializes in doing new and greater things. Ayan, so kung ang Panginoon kumilos sa buhay mo noon, mas mag-expect ka pa sa mga susunod kasi kayang higitan niya ng Panginoon. At huwag kang mag-set ng limit na hanggang dito lang. Hindi pwedeng ganon.
ang Panginoon, kayang-kaya niyang gumawa ng mga bagay na kahanga-hanga. Alam natin yan. Amen. Ang Panginoon, kayang-kaya niyang gumawa ng mga bagay na higit pa sa mga ginawa niya sa ating buhay. Amen. Kung titignan natin, di ba, dinala nga tayo ng Panginoon dito. Malaking biyaya na yun. Pero yung ginagawa ng Panginoon sa atin, sa araw-araw, mas greater pa yun, di ba? Hindi lang tayo dinala ng Panginoon dito, ending. Hindi. May mga susunod pa. Sa mga susunod na yun, mas great pa yung mga bagay na gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Amen. He wasn't talking about the building, but the coming of Christ who would walk into that very temple one day. So, bakit sinabing mas greater yung temple na pangalawa? Kung titignan natin, hindi siya grand, katulad ng unang temple. Kasi, kung titignan natin, yung temple na pinatayo ni Zerubbabel or nila Haggai, yun yung temple na pinasok ni Jesus. Doon siya nangaral, kaya greater siya. Kahit na yung unang templo ay gawa sa gold, diba? Limited lang yung nandun lang sa Ark of the Covenant yung presence of God. Pero sa pangalawang temple, everyone can enter. Pwedeng pumasok ang lahat. Hindi lang yung mga punong pari, hindi lang yung mga pari. Kaya nasabi na greater yung glory ng Panginoon sa pangalawang temple. Amen. Kasi yung presence or si Kristo mismo, pumasok siya doon sa pangalawang templo. So, ang Panginoon, hindi niya tinitignan kung gaano kaganda yung church na kinabibilangan mo. Di ba? Hindi tinitignan ng Panginoon, ay, ito, maganda yung church nila. Mega church. Di ba? Mag-attend ako dyan kasi mega church. Mararamdaman ko yung presence ng Panginoon dyan. Lulundag-lundag yung mga tao, nagpapalakpakan, di ba? And, ayun, pero ang Panginoon, hindi niya tinitignan yung building. Amen. At kung tatandaan din natin yung binasa natin, yung 1 Corinthians 3:16, na tayo na yung banal na templo ng Panginoon. Amen. Hindi na itong building na to. Amen. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, church is not complete without you. Ayan. So kung i-spell natin yung church, di ba? C-H-U. C-H-U-R-C-H. Kung wala yung U, hindi mababasang church. Di ba? Magiging church yun. Magiging church. Ayan. So, hindi kompleto yung church kung wala ka. Kaya, ayan, let's us encourage everyone. Ayan. At sabi po sa ayan. So, don't let your past define your potential. God is preparing greater things ahead. Ayan. So, ang Panginoon, ang tinitignan niya, yung yung future. Yung past, wala na yun. Basta, hiningi tayo ng kapatawaran sa mga nagawa natin sa Panginoon. Amen. At alam niyo ba na si Satanas, hindi niya nakikita yung future natin. Ang nakikita niya lang yung past natin. Kaya, di ba, pinapaalala ni Satanas, ay, ikaw, ginawa mo yan kahapon, ginawa mo yan last month, ginawa mo yan last week. Wala na yun. Ayan, so, don't dwell. Huwag nang manahan sa mga nakaraan natin. Past is past. Alam natin yan, nung mga bata pa tayo, di ba? Palagi na natin yung sinasabi, past is past, never discuss. At totoo nga yun. Amen. Ayan, palagi sinasabi yan sa amin sa mga mga elementary pa kami, mga bata. Ayan, may arte-arte pa sila pa habang sinasabi yan. Pero totoo yun, past is past. Ayan, sa Panginoon, hindi niya tinitignan yung mga nakaraan natin. Basta lumapit tayo ng sincere sa Kanya, ng may buong pagpapakumbaba. Amen. At sa pangalawang puntos po ay, God brings peace through His presence. Amen. So, doon po sa binasa po natin, and in this place I will bring peace. NLT version po ito. True peace isn't found in structures or silence. It's peace found in God's presence. Ayan. Amen. So, ayun, yung totoong kapayapaan, hindi yan nakikita doon sa panlabas na kaanyuan ng temple na sinasabi. Di ba? Hindi yan nakikita doon sa exterior, kundi nandoon sa, tawag dito, nandoon sa presensya ng Panginoon. Amen. Parang tayo, parang dumadako tayo
sa tawag dito habang may buhay, may, di ba? Pero hindi tayo ganun. Ayan, so, babalik po tayo sa pinag-aaralan natin na sa presensya po ng Panginoon may kapayapaan. Amen. Sino dito nakakaramdam ng kapayapaan? Amen. Siguro yung iba parang, ay payapa ako kasi bagong sahod. Di ba? Payapa ako kasi tawag dito may iPhone 16, 17 Pro Max na ako. Di ba? Payapa ako kasi nahanap ko yung tahanan ko. Di ba? Iba yung tahanan daw nila, yung sweetheart daw nila. Ay, ikaw ang tahanan ko. Di ba? Sana also ang tawag sa amin, homeless. Single. Di ba? Pero, ayan, so, balik. Di ba yung sinasabi nila na palagi din nila sinasabi na lalagay na daw sa payapa pag nag-asawa na daw. Naniniwala kayo doon? Hindi, di ba? Kasi pag gusto mo daw, tawag dito, palagi yung parang sinasabi na kapag nag-asawa ka daw, parang, papayapa ka na daw. Pero, I believe hindi din. Di ba? Kasi kung nag-asawa ka, di ba? Yung tawag dito, yung boses ng nanay ng napangasawa mo, di ba? Nagrarap every morning, di ba? Parang hindi naman. So, ang true peace, ang totoong kapayapaan ay nahahanap sa presensya ng Panginoon. Ayan, so, naglalaan pa ba tayo ng oras para isik yung presence ng Panginoon? Amen. So, ayan, paano ba natin masisik yung presence ng Panginoon? Ayan, so by prayer, by reading His words, at sa pagpupuri natin sa Panginoon. Amen. Yung pagpunta natin dito, naniniwala ako na sinisik natin yung presence ng Panginoon. Hindi para isik yung attention ni brother. Diba? Attention seeker pala eh. Diba? Hindi ka presence seeker. So, ayan. Isik po natin yung presence ng Panginoon para po magkaroon tayo ng totoong kapayapaan. At bakit sinabi na sa temple na ito ay magkakaroon ng kapayapaan? Kasi, the Prince of Peace, Jesus, would one day walk into this very temple. Amen. So, yung unang templo na pinatayo ni Solomon, hindi yun yung templo na inapakan ng Panginoon ay pinuntahan ni Jesus, kundi yung pangalawang temple. Amen. So, ayun. At sabi po sa John 14:27, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. Or, ayan, NLT version po. Or sa ASNB. John 14:27. Huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo, hindi katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Ano ba yung kapayapaang ibinibigay ng mundo? Ayan yung tulog, di ba? Pag natutulog ka, ayan. Tapos yung iba, mapayapa daw sila pag ano ba? Payapa. Yung iba na, tawag dito? Payapa daw sila kapag tumutongga ng di ba, ng mga inumin na hindi karapat-dapat. At sa application po natin dito is, no matter the chaos around you, God brings peace within you because He lives in you. Amen. So, ang Panginoong Jesus, dahil tayo ay templo ng Panginoon, naninirahan siya sa atin. But, only if in-invite natin siya na manirahan sa puso natin. Amen. At sa pangatlo po ay, we are now God's temple. The second temple eventually gave way to something far greater, as the church, the body of Christ. Ayan, so nabasa na po natin yan kanina sa 1 Corinthians 3:16 that we are God's temple. Sinabi din po sa 2 Corinthians 6:16, we are the temple of the living God. At sabi din po sa Ephesians 2:21, you are being made into a dwelling where God lives. So, tayo, ayan, 3 verse na po yung nabanggit na tayo po ay banal na templo ng Panginoon. Bilang banal na templo ng Panginoon, ano po yung ginagawa natin? Ayan. Mayroon po ba tayong genuine salvation?
Na pag sinabi natin genuine, totoo. Totoo na po ba yung salvation natin? Or tuwing Sunday lang tayo ligtas? Tuwing Saturday lang tayo ligtas? Naalala ko, tumatak talaga to sa akin kasi may isang beses sa youth camp namin, may doon, may parang isang portion doon na sa talent night, parang groupings, every group magpapadala ng representative nila. Isang lalaki, isang babae. Tapos yung mga sasali doon, parang sasabihin nila yung ministry nila sa church, parang papakilala, ako po si ganito, ako po ay song leader, ganyan po. Parang nagpapakilala sila at saka yung ministry nila. Tapos, may isang po doon, isang camper, tinanong po siya nung tagapanguna. Yung parang, kung sa DHC, parang siya yung si Pastor Paul, parang ganun level. So, ayun po. So, tinanong ko yung isang camper, sabi sa kanya, simple lang yung tanong ko, ganyan. Sure ka na ba, naligtas ka? Ganyan. Alam niyo po yung tinanong, nagkamot po siya. Ayan, so kung tatanungin ko din po kung kayo ngayon, sure na po ba naligtas tayo? Ay mapapakamot tayo. Ayan, pero ayun po, sabi din po nung nagtanong po sa kanya, kung alam mo na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo at namumuhay ka ayon sa kalooban niya, then you should be proud na ligtas ka. Amen. Ba't ka magkakamot kung at tawag dito? Ayan, so kung tayo, sure po ba tayo na ligtas tayo? Confident po ba tayo? Amen. Amen. At ayan din po yung gustong marinig ng Panginoon sa atin. Hindi yung mapapakamot po tayo. Ayan, at saka, ayun nga po, may isang Kristiyano po ako ay ex-Christian pala, hindi siya Kristiyano. Kasi hindi na siya Kristiyano, dati siyang Kristiyano. Tapos, parang napagsabihan siya. Kasi ang dami-dami niyang ginagawa sa katawan niya na yung mga hikaw, ganyan, mga tattoo, ganyan. Tapos tinanong siya, hindi mo ba alam na yung katawan mo, temple niya ng Panginoon niya? Sagot niya, nire-renovate daw niya yung Ayan, parang napaisip ako, ano ba naman yung mindset nito na tawag dito. Di ba dapat tayo, alagaan natin yung temple of God. Ayan, na kung anong binigay sa atin, pangalagaan natin. Huwag nating sirain. Amen. Na huwag natin kung ano-ano yung ginagawa natin, na kung anong maisipan natin, di ba? Ay parang uso yung ganito. Tawag dito, uso yung ganito ikaw sa dito, tawag dito, puso. Di ba mga ganyan? At saka, alam niyo, yung mga hikaw-hikaw na ganyan, mga piercing sa iba't ibang parts ng katawan, yan tawag dito, sign of slavery noong unang panahon. Kaya so, kung gagawin niyo yan, parang it's sign of parang tayo, slave ulit. Slave na tayo ng Panginoon. Amen. So, ayan, ano po yung application dito? God's glory isn't tied to buildings anymore. It lives in you. Carry it, reflect it, and protect it. Ayan, so yung glory ng Panginoon dapat makita palagi sa buhay natin. Anywhere we go, kung saan man tayo dalhin ng Panginoon, kung sino man yung mga nakakasalamuhan natin, dapat makita yung Panginoon. Na-try na po ba natin na nasa isang lugar tayo, tapos may nagsabi sa atin na, uy, Kristiyano ka, no? Ganyan, may times na po ba na gano'n? Kasi naniniwala po ako na nakikita din po yan sa appearance ng tao, sa facial something, di ba, na makikita ang Panginoon sa atin. Hindi man tayo nagsasalita, naglalakad man lang tayo dyan sa gilid ng kalsada, makikita at makikita ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Amen. At sa pang-apat po na puntos, God's word is final and faithful. Sabi po sa I, the Lord of heaven's armies have spoken. So kung ang Panginoon, when God speaks, it's not a suggestion, it's a promise, or it's a declaration. Amen. So kung may sinasabi ang Panginoon sa atin, huwag natin tanungin, Lord, suggestion po ba yan? No. Dapat lakaran natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Amen. No matter how things look, His word will stand.
Amen. Ano man yung sitwasyon, ano man yung nangyayari sa kapaligiran natin. Di ba, kagaya ngayon, sinasabi sa Pilipinas, gigirahin na daw itong Taiwan. Totoo ba? Parang wala naman. Di ba? So, ayun, tawag dito, sa paglilingkod natin sa Panginoon, palagi nating isipin na kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Ayun na yun. Wala na tayong say. Bird na yan. Ang Panginoon na yan. Wala na tayong magagawa. Ang gawin na lang natin ay sumunod. Kasi kung sumunod tayo sa Panginoon, hindi naman tayo mapapahamak. Hindi naman tayo dadalhin ng Panginoon sa kapahamakan natin. Amen. At hindi din po tayo dadalhin ng Panginoon sa mga bagay na, alam niyo, na ikakasama natin. Dadalhin tayo ng Panginoon sa mga lugar o sa mga bagay na, alam niyo na mas ikalalalim pa natin sa paglilingkod natin sa Kanya. Sabi po sa Philippians 1 verse 6, He who began a good work in you will carry it on to completion. So kung sino nagdala sa atin dito, siya din yung magtatapos nito. Amen. Nandito man tayo sa part ng buhay natin na hirap tayo, nasa part man tayo ng buhay natin na hindi na natin kaya, or nasa part tayo ng buhay natin na mag-give up na tayo. Pero hindi tayo dinala ng Panginoon sa mga kinalalagyan natin ngayon para pabayaan tayo. Ang Panginoon siya yung magkukomplete ng mga yan. Amen. Tutulungan tayo ng Panginoon. At sabi po sa Hebrews 10 verse 23, He who promised is faithful. Tapat ang nangako sa atin. Amen. Palagi po natin yan na napapakinggan. Ayan, so hold on. Even if the temple of your life feels incomplete now, God is not finished yet. Hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Kung nagawa niya yung mga magagandang bagay sa buhay mo noon, what more pa sa mga susunod? God can do it again. Amen. Kung nakita mo kumilos ang buhay mo, kumilos ang Panginoon sa buhay mo noong mga una, alam natin na ang Panginoon, God can do it again. Amen. Kung ang Panginoon, nag-move siya ng mountain noon, ayan, ang Panginoon, siya din yung tutulong sa atin para ma-move yung mountain. Kung nasa harap tayo ng bundok, diba, purihin natin ang Panginoon. Kung nasa taas tayo ng bundok, purihin natin ang Panginoon. Naman yung sitwasyon natin, purihin natin ang Panginoon. Amen. At sa akin pong conclusion, greater glory starts with you. The glory Haggai spoke isn't just about a temple made of stone. It's about a temple made of hearts filled with His Holy Spirit. You are God's temple. You carry His glory. You are the place where heaven touches earth. So don't live stuck in the past. Don't be discouraged by what seems unfinished. Greater glory is coming. Peace is coming. God is working. Let Him fill your life with His presence because the best is still ahead. Amen. So, ang Panginoon ay hindi siya kumikilos dahil bumabase siya sa nakaraan mo, hindi gano'n. Ang Panginoon kikilos siya sa buhay natin at this very moment. Kung ano man yung kalalagayan natin ngayon, di ba, kakatapos lang ng camp, at naniniwala ako na on fire tayo. Amen. Hold on to that passion. At naniniwala ako na ang Panginoon kikilos siya sa buhay ng bawat isa. Ng greater. At makikita yung glory ng Panginoon sa buhay natin. Makikita yung mga kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. At magiging evident ito, hindi lang sa atin, kundi sa family natin at sa mga tao na nakapaligid sa atin. Amen. So, ayun lang po sa gabing ito. Let us pray. Tayo na natin kumalit. Hallelujah. Thank God, we worship you and we glorify you. Tunay nga po, Panginoon, ng katapatan niyo sa aming buhay ay walang hanggan. Tunay nga po, Panginoon, yung kaputihan sa aming mga buhay ay walang hanggan, Panginoon. Kung bumilos po kayo sa amin noon, kilusin niyo din po kami ngayon, Panginoon. And we're praying, Panginoon, for your greater glory, Panginoon, sa aming mga buhay. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy po kayo, Panginoon, na mag-reveal ng inyong mga buhay na salita sa aming Panginoon. Patuloy po kayo na mamuna sa amin at naniniwala po kami, O Diyos, hindi pa po kayo tapos sa aming mga buhay. At may gagawin pa kayo, O Diyos,
Salamat po, O Diyos, sa inyong mga salita at naniniwala po kami na kayo po ang magpapaintindi nito, Panginoon. At naniniwala din po kami, O Diyos, na kayo pa, Panginoon, ang siyang kayo pa po, Panginoon, ang siyang maitataas sa aming mga buhay. Even more, Panginoon. Maraming salamat po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dalyuhan po natin ang natapos na gawain. Po, magsabi po tayo ng mga papuri sa ating Diyos. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord God. We glorify your name, Jesus. Oh, hallelujah. Lord God, here we are, Panginoon, sa inyong harapan, O Diyos. Hallelujah. Speak to us, our Lord. Speak to your servant, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga salita, O Diyos. Tunay, Panginoon, na kayo ang nakakaalam, Panginoon, ng simula at ng wakas. Alam niyo, Panginoon, ang patutunguhan ng bawat isa. Lord God, tunay, Panginoon, na hindi kayo tumitingin, Panginoon, sa aming mga nakaraan. Bagkus tumitingin kayo, Panginoon, dun sa aming patutunguhan. Jesus, ipinagpapasalamat po namin, Panginoon. Ano man, Panginoon, yung mga dinaanan namin, Panginoon, ng pagsubok, O Diyos. Maraming salamat po, O Diyos, kapagkat nararanasan namin yung presensya niyo habang lumalakad kami sa mga ito. Ano man po, Panginoon, bundok, Panginoon, ang aming kaharapin. Ano man problema, O Diyos, yung aming paglakaran, O Diyos. Patuloy po kami nagdadalangin sa inyo. Patuloy po kami tumudulog sa inyo, Panginoon. Samahan niyo nga po kami, Panginoon. At mapagtagumpayan po namin yung bawat pagsubok na ito. We speak Jesus, Panginoon. We speak Jesus for our life, over pain, Panginoon, over anxiety, depression, over our health, Jesus. Hallelujah. Kayo'y tapat, Panginoon, sa bawat isa, sa bawat nananampalataya sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Napakabuti niyo, Panginoon. Napakabuti niyo, Panginoon. Tunay, Panginoon, yung pag-ibig niyo, Panginoon, ay walang hanggan. Hallelujah. Purihin kayo, Ama. Purihin kayo, Banal na Espiritu. Patuloy kayo magpagkahayag, Panginoon, sa bawat isa. Patuloy, Panginoon, na yung Banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy na mangusap, O Diyos. Hallelujah. Mini-welcome po namin kayo, O Diyos, O Holy Spirit. Patuloy po namin kayong ini-invite, Panginoon, sa aming mga buhay. Kayong patuloy na siyang bumabay, kayong patuloy na siyang kumilos. At maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong anak na ginamit sa gabing ito, O Diyos. Kayo po ang nakakaalam ng kanyang puso. Kayo po ang nakakaalam ng kanyang desire, O Diyos. Kayo nga po ang Panginoon ang siyang patuloy na magpala sa kanyang buhay. Patuloy niyo siyang gamitin, Panginoon, sa anumang kalooban ninyo. Hallelujah. Sa inyo po namin, tinataas, Panginoon, ang kanyang buhay. At sa bawat isa, Panginoon, na nakinig, kayo, Panginoon, na siyang patuloy na kumilos, kayo patuloy, Panginoon, na siyang magturo sa amin, Panginoon, anumang napakinggan namin sa gabing ito. Patuloy namin malakaran, Panginoon, ang inyong kalooban. Maraming salamat, O Diyos, sa katagumpayan, Panginoon, ng inyong gawain. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Ito po ang ating gawa at tayo po magkaroon.